Magandang araw sa iyo, Kuya Dax. Sana mapili mong basahin tong sulat ko sa YouTube kasi I'm a fan. I came across kasi sa channel mo at may mga ganito palang channel na nagnanarrate ng totoong kwento ng mga katulad kong miyembro ng LGBT. Isishare ko lang ang kwento ng buhay ko with my gym buddy na sana ay kapulutan ng mga makakakinig ng kwento ko na dapat talaga unahin mo minsan ang sarili mo kesa sa iba. Pero in a good way naman ha, hindi yung magtutunog selfish ka. What I mean is, gawin mo ang isang bagay hindi para sa kanya. Gawin mo yun para sa sarili mo. Ako nga po pala si Tyron, 28 years old at taga Caloocan. Medyo lanky ako, moreno. Pero when it comes sa physical appearance, aminado ako na wala akong confidence. Ang pambawi ko na lang talaga ay ang sabi nila, mabait daw ako at masarap kausap. Working ako sa isang local delivery app as a rider support. Wala akong masyadong social life, kaya nung malift ang pandemic, nagdesisyon ako magbuhos ng oras sa pag-aalaga ng sarili. Kaya nag-enroll ako sa isang gym. Sa totoo lang, hindi talaga ako pang gym. Nahihiya ako sa katawan ko noon. Pero dahil gusto ko magbago, pinilit ko at dun ko nga siya unang nakita. Si Levi. Unang tingin pa lang ang lakas kagat ng dating niya sa akin. Parang model kasi siya sa isang ads. Mga 5'11 sigurong height niya. Maputi. Define ng katawan. Seryoso sa workouts kasi ilang araw na akong bumabalik sa gym. Palagi ko siyang nakikita doon. Pumupunta ako sa gym around 8 PM. Doon ko siya lagi nakaabutan kasi konti na lang ang tao noon. Hanggang sa hindi ko na malayang parang sinasadya ko na rin sumabay sa schedule niya. Sa una, patingin-tingin lang. Tanguan pag nagkakasalubong. Hanggang sa minsan nagkabanggaan kami sa water station. Doon nagsimula yung casual na pag-uusap tungkol sa mga routine namin. Ganun lang. Pero parang sa isang katulad kong discreet. Malaking bagay na yon. Sobrang kinilig na ako, Kuya Dax. Kasi hindi ko inaasahang mapapansin ako ng isang katulad niya. Kaya nga simula noon mas naging excited ako mag-gym. Tuwing nakikita kami, may kung anong saya akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Simula nung araw na magkatagpo kami ni Levi sa water station, para bang may biglang nabuksan na pinto. Hindi naman agad-agad na naging close kami pero ramdam ko yung shift. Kung minsan nga'y sabay na kami nag-warm up. Minsan nga'y tinitingnan niya yung ginagawa ko. Tapos tataas lang siya ng kilay. Parang ipinapaalala na mali yung form ko. Tapos sabay turo sa sarili niyang ginagawa. Para akong estudyanteng gustong matuto dahil gusto kong mapalapit sa kanya. May mga araw na sobrang hirap ako sa routine ko. Lalo na pag leg day. Pero iniisip ko na lang na nandun siya. Kaya ginaganahan pa rin ako na mag-gym. Minsan nga kahit maulan, tuloy pa rin ako sa gym. Doon ko na-realize na hindi lang siya basta gym buddy sa paningin ko. Naging bahagi na rin siya ng araw ko. Naging dahilan siya kung bakit gusto kong gumanda ang katawan ko. At maging mas okay na version ng sarili ko. Nakakayaman aminin pero may mga araw na hindi na health goal ang nasa isip ko. Kundi yung makita lang siya. Yung makasabay na mag-warm up. Yung makausap kahit sandali lang. Isang gabi napansin ko yung pawis niya habang nagba-bicep curl siya. Hindi ko alam kung bakit pero natulala ako. Ang weird kasi. Hindi naman kami nag-uusap ng malalim about sa mga personal life namin. Pero bakit parang malapit siya sa akin? Hindi ko siya kilala sa labas ng gym. Pero bakit parang siya na yung laman ng utak ko sa tuwing gabi? Wala naman akong lakas ng loob para umamin o umarte ng higit pa. Kasi una, hindi ko alam kung anong hanap niya. Pangalawa, natatakot akong mawala kung anong meron kami. Pero habang tumatagal, napapansin kong hindi lang ako yung nakakaramdam ng ganon. Hindi ko alam kung imagination ko lang pero yung mga sulyap niya, yung pag-akbay niya habang nagpapahinga kami, yung minsan pag-abs check niya habang nakatingin sa akin, may sinasabi yung mga kilos niya na hindi niya kayang sabihin ng derechahan. O baka naman dilulo lang talaga ako. Isang gabi, akala ko normal lang ang lahat.
Usual routine, magbuhat, magpapawis, pahinga tapos iinom ng tubig. Pero biglang may binago si Levi. Nang papalabas na ako ng gym, sinabayan niya ako. Kakaiba yun kasi usually, una siyang lumalabas. Pareho lang kaming walang imik habang naglalakad sa parking area. Tapos bigla niyang tinapik yung braso ko at itinuro yung motor niya. In a simple terms, niyaya niya akong sumama sa kanya. Ang bilis ng tibok ng puso ko noon. Hindi ko alam kung saan kami pupunta pero sa isip ko, iisa lang ang pumapasok. Makakasama ko na siya outside the gym. Dinala niya ako sa isang malit na bar malapit lang sa area. Umorder siya ng isang bucket ng San Mig Light. Wala pa man kaming isang oras doon, ramdam ko na mas makikilala pa namin ang mga sarili namin. Napansin ko lang na madalas siyang tumitingin sa mata ko habang nagsasalita. Tapos kapag ako naman yung nagsasalita, nakikinig lang siya. May mga pagkakataon pa nga na nagkakadikit yung siko namin habang magkatabi kami sa upuan. Tumatama na ang lamig ng beer at ang init ng katawan sa gitna ng maliit naming spasyo. At kahit surrounded kami ng ibang tao, parang kami lang dalawa ang nandun. Umabot kami sa 3 oras doon. Pero kahit malalim ng gabi, parang okay lang sa amin. Parang ang bumabagal ang oras kasi kasama ko siya. Nang niyaya na niya ako umuwi ay tinanong niya ako kung okay lang daw na ihatid niya ako gamit ang motor niya. Pero imbis na sa sakayan niya ako dalhin, dumiretso kami sa isang convenience store. Bumili pa siya ng yelo at timplahing juice at ilang ready to eat na pagkain. Tapos sinabi niya na ituloy daw namin ang inuman namin sa apartment niya na malapit lang daw. Hindi na ako magpapanggap na nagulat. Sa totoo lang, matagal ko nang ini-imagine yung ganong eksena. Pero iba pala talaga yung totoong nangyayari na. Iba yung kaba, yung saya, yung, hala, eto na yun, nararamdaman ko. Pagpasok namin sa apartment niya, simple lang yung lugar. May isang malaking beanbag sa sala. May dumbbell sa gilid. May nakasampay na towel sa upuan. Umupo siya sa sahig, nagbukas ng juice at ipinatong sa lamesa yung pagkain. Hinila niya yung beanbag at sininyasan akong umupo doon. Hindi ko na maalala lahat ng pinag-usapan namin. Basta ang alam ko, hawak kami ng tawa sa mga ikwento niyang naging kalokohan niya. Pero yung mata namin palaging nagtatama. At habang umuusad ang oras, lumalapit ang distansya naming dalawa. Hanggang sa dumating yung sandaling pareho kaming natahimik bigla. Wala nang ibang ingay kundi ang mahinang ugong ng aircon at ang bawat paghinga namin. Magkatabi lang kami sa beanbag. Halos magdikit ang balikat. At kahit malamig ang paligid, may kakaibang init na lumulutang sa pagitan naming dalawa. Yung tipo ng init na hindi galing sa panahon, kundi sa presensya ng isa't isa. Ramdam ko ang bigat ng katahimikan dahil punong-puno ito ng hindi mabigkas na damdamin. Parang sinasadyang huwag magsalita para di mabasag yung misteryong bumabalot sa amin. Napahinto ako sa paghinga ng ilang segundo. Para bang kinukuryente ako sa biglang pagtama ng balikat niya sa akin. Maya-maya ay naramdaman ko yung kamay niya na dumadaos-os paakyat sa balikat ko. At sa pagdantay ng palad niyang yun, naramdaman kong parang may paanyaya. Pero sapat para maintindihan kung ano yung gusto niyang iparating. Gumalaw din ang kamay ko na parang may sariling desisyon. Dahan-dahan kong inilapat yun sa braso niya. Wala akong nakita kundi yung mga matang puno ng tanong. Unti-unti niya akong inihiga sa beanbag. At sa totoo lang, hindi ko na naisip kung tama ba to o mali. Ang tanging sigurado ako, sa mga sandaling yun, pareho namin gustong damhin ng isa't isa. Hindi lang sa paraang pisikal lang, kundi sa paraang may pagnanais na maintindihan at maramdaman ng taong nasa harapan namin. Nakahiga kaming magkatabi. Magkadikit ang dibdib. Sapat yung lapit para marinig ko ang tibok ng puso niya na parang bumibilis.
Ang mga hininga namin ay sabay at malalim. Mabilis, parang kapwa kami galing sa isang mahabang takbuhan. Dama ko ang palad niya na dumadaos o sa tagiliran ko na sinuklian ko ng mahinahong haplos sa likod niya. Hanggang sa matapos ang lahat sa katahimikan, pareho kaming nakahiga at nakatingala sa kisame. Habol pa rin ang hininga. Pero na mga oras na yon, may mga ngiti. Parang yung gabi ay binuksan yung panibagong parte ng buhay naming dalawa. Hindi ko alam kung ano mangyayari bukas. Pero ngayong gabi, alam kong totoo lahat na nangyari. At minsan ay sapat na yon. Makatapos ng gabing yun sa apartment ni Levi, akala ko ay may magbabago sa pagitan namin na mas magiging close kami. Pero doon ako nagkamali. Dumaan ang 3 araw bago ko siya muling nakita sa gym. Pareho kaming parang walang nangyari. Wala nang sulyapan. Wala na yung konting ngiti. Nagbubuhat siya ng dumbbell na parang hindi niya ako kilala. Ako naman yung nagkunwaring busy sa leg press ko pero sa totoo lang, bawat segundo, hinihintay ko lang siyang lumapit. Baka sakaling magtanong siya kung okay lang ako. Pero wala. Sa mga sumunod na araw ay ganun pa rin siya. Hindi na niya ako sinasabayan na mag-warm up. Hindi na niya ako tinatapik sa balikat. Hindi na niya ako tinitingnan kahit dumadaan ako sa harap niya. Kaya yung gym na dati kong paboritong lugar, parang naging isang haunted house. Isang gabi halos wala ng tao sa gym. Nandun siya sa may locker, nag-aayos ng gamit niya. Nagkataong sabay kaming papunta sa labasan. Pero kahit magkalapit lang kami, hindi na tulad ng dati na nag-uusap kami sa naging routine namin sa gym. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na siya nakita. 3 sunod na gabi. Nagpalit ako ng schedule sa gym. Baka sakaling nag-iba lang siya ng oras. Pero wala. Kaya na-realize ko na baka tuluyan na siyang umalis. At nang tanungin ko ang isang staff, ang sabi niya hindi na rin niya nakikita yon. Baka daw lumipat na sa ibang location. Lumipas ang ilang linggong paghihintay. Pakiramdam ko na ubos ko na lahat ng tanong sa isip ko. Saan kaya siya lumipat? Bakit siya biglang nawala nang hindi man lang ako kinakausap? May nagawa ba akong mali? Pero habang tumatagal, hindi ko napapansin na kada punta ko sa gym dahil sa kanya. Lumaki ang pagbabago sa katawan ko. At higit sa lahat, hindi ko na siya hinahanap. Doon ko napatunayan na nakakatanggal talaga ng stress ang pag-gym. Nasanay na ako sa routine ko. At higit sa lahat, nasanay na rin ako na wala siya sa paligid. Hindi na ako nagtatanong kung lumipat ba siya ng branch o tuluyan na lang talagang lumayo. Sa totoo lang kahit malaman ko pa kung nasan siya, hindi na rin siguro mahalaga yon. Kasi mas mahalagang natutunan ko, mas okay na rin yung siya na mismo ang umiwas. Kaysa magkasama kami, pero para kaming tanga na iwasan ng iwasan. Mas okay na rin yung ganito, tahimik na ang buhay ko. Ipinagpatuloy ko pa rin ang pag-workout ko sa parehong gym. Pero ngayon, hindi na para kay Levi. Hindi na rin para mapansin ng kahit sinong lalaki. Ginagawa ko na ito para sa sarili ko. Para sa kalusugan ko. Para sa katawan ko na matagal ko nang pinabayaan noon. Ngayon ay hindi na ako yung lalaking nahihiyang tumingin sa salamin habang nagbubuhat. Ako na yung binabati ng, "Oy, bro! Ang laki ng improvement mo ah!" Hindi naman po sa pagmamayabang. May mga nagsasabi na rin ngayon sa akin na, "Yummy ka ng entire na." Sa office man, sa bahay namin pag-uwi ako, sa labas, mapababae man o miyembro ng LGBT. Dati hindi ko na-imagine na maririnig ko yun sa kanila. Pero ngayon, mas confident na ako. Hindi naman ako papaka-ipokrito. Aaminin ko naman na minsan pag-type ko, ini-entertain ko. Pero pag hindi, okay lang. Hinahayaan ko lang sila maglaway. Hindi sa pagiging mayabang ha, pero natutunan kong piliin ang sarili ko na hindi lahat ng umaaligid kailangang i-entertain. Na minsan, mas masarap yung pakiramdam na ikaw na yung hinahangaan at ikaw na yung pumipili. Sa isip ko naman,
Deserve ko naman siguro kasi kung ano mang meron ako ngayon, pinaghirapan ko yun. Ganun pala yun, Kuya Dax. Minsan kailangan mo munang masaktan bago mo mahanap ang sarili mo. At kahit wala na si Levi, hindi ko siya kinamuhian. Kasi sa isang banda, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. Kasi kung hindi dahil naman sa kanya, hindi ako magiging ganito ngayon. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Kuya Dax. Ikaw na po ang bahalang magbasa at magsaayos nito kung sakaling mapili nyo base sa kung paano makakaiwas na ma-flag ka ni YouTube. Kasi may mga scene dito na medyo, alam mo na. Pero bahala ka na kung paano mo i-deliver yon. At sana may mapulot yung ibang gaya ko na dumadaan sa ganitong klase ng kwento. Yung nakaramdam na parang ginamit ka lang. Pero para sa inyong mga nakikinig, tanong ko lang, kung kayo ang nasa kalagayan ko, hahanapin niyo pa ba si Levi? Babalikan niyo pa ba siya kung bigla siya magparamdam ulit? I-comment niyo lang po sa baba ang sagot niyo. Gusto ko rin pong mabasa kung anong masasabi ng iba, Kuya Dax. More power po sa channel ninyo at salamat sa pagbibigay ng boses ng mga kwentong kagaya ng sa akin. Ako si Tyrone at ito ang True Confession ko. Maraming salamat po sa pakikinig ng kwento natin ngayon na kwento ni Tyrone. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please consider subscribing to my channel and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod nating mga kwento. Yun lamang po at kita-kits po tayo sa susunod na kwento.